Anong mangyayari kapag hindi ka nakabayad sa mga loan application? Real talk lang tayo mga ka-reloan. Pag-uusapan natin ano ba talaga ang mangyayari kapag hindi ka nakabayad sa mga loan application na yan. Ito yung mga real consequences natin ngayon 2026. Legal man o illegal yung mga loan application na yan. Hello mga ka-reloan! Welcome ulit sa ating channel. Kung ikaw ay may utang sa loan application at hindi mo na muna babayaran or hindi ka na talaga makabayad, para sa iyo ang video natin na to. Ngayong araw na to mga ka-reloan, pag-uusapan natin ano ba talaga ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka nakabayad sa mga loan application na to. Walang pananakot mga ka-reloan, walang filter, real talk lang tayo. At disclaimer lang mga ka-reloan, hindi po ako financial advisor. Ano po, ito po ay base sa aking real experience and base na rin po ito sa aking mga own research. Mga ka-reloan, may nagsasabi na okay lang naman daw kahit hindi ka magbayad dito sa mga loan application, lalo na kapag pinost ka na daw nila, hinaras ka na nila, or kinontak na nila yung mga contact reference mo at napahiya ka na. May iba namang nagsasabi na kakasuhan ka raw, papadalhan ka ng demand letter, iho-home visit ka, at hindi ka na rin makakakuha sa iba pang loan application. Pero alam mo talagang totoo, makukulong ka ba talaga o panay pananakot lang to? Mga ka-reloan, ano ang unang mangyayari kapag hindi ka nakabayad sa due date? Kapag hindi ka agad nakabayad on due date, eto ang unang mangyayari ka-reloan. Tatawag at magte-text ang collection teams nila. Minsan nga kahit hindi ka pa due date, kahit bukas pa ang due date mo, tatawag na sila ng tatawag sa'yo, magte-text na sila ng magte-text sa'yo. At talaga namang real na real yung experience ko na yan ka-reloan. Kinabahan ako dahil ang dami nang tumatawag, pero ang alam ko talaga wala pa akong due date ngayon. Ayun nga, kapag kinausap ko naman, kinabukasan pa pala. At meron din akong na-experience na nagpadala na rin agad ng text at hindi maganda yung pagkakasabi niya sa akin. Talagang sunod-sunod yan mga ka-reloan yung tawag nila, yung text nila. Gugulat ako, meron akong 20 missed calls and meron akong 10 text messages. Sa iba naman, kapag ka naglalagay ka sa mga loan application mo, ang totoong email mo, ayun, i-email ka din nila, email reminders. At talaga namang meron agad penalties at late fees kapag hindi ka nakabayad on due date mismo. At yun yung nakakatakot, lalong lalaki yung babayaran mo. Yung iba per day talaga, yung kanilang penalty at talaga namang mabigat yun. Lalo na kung wala kang inaasahan na pambayad, diba? Tapos per day kanila dadagdan. Nako, diyan napapasok yung ating utang trap. So ayun ka-reloan, kahit one day ka lang malate, sigurado, napakalaki na ng epekto niyan. Paano naman mga ka-reloan kapag tumagal na yung due date mo or hindi ka na talaga nakabayad, as in, late ka ng 3 days, up to 5 days, 1 week, 2 weeks, and months pa nga yung iba. At dito na nga posible na kontakin yung contact reference mo, lalo na kapag hindi ka na nila makontak or hindi ka sumasagot sa mga tawag nila at emails nila. Yun yung nakakahiya, di ba? Yung kukontakin yung contact reference mo. Kaya ako, ang nilalagay ko lang talaga sa contact reference ko, asawa ko, kaibigan ko na alam niya na mangungutang din ako at hindi ko talaga hinahayaan na merong ibang tao sa contact. Kasi kahit hindi mo sila ilagay sa contact reference mo, nakukuha rin nila yun. Tinetext, tinatawagan din nila. At dito na nga tayo nagiging uncomfortable, di ba mga ka-reloan? Kasi mahihiya ka na talaga kapag meron na sa'yo tumawag na kaibigan or relatives at sasabihin na may naghahanap sa'yo, may utang ka daw na hindi binabayaran. May ibang loan application pa na nanghaharas at nananakot. Kapag nanghaharas at nananakot, tandaan nyo, illegal yan. Kapag meron na kayong panghaharas na natatanggap, i-screenshot nyo, ipunin nyo yung mga evidence. At ka-reloan, kapag meron ka na talagang due date na hindi nababayaran ka, ng medyo matagal na masisira na yung credit score mo, medyo may hirapan ka na rin mag-loan sa iba pang loan application. Lalo na yung mga loan application na nagpapasa ng information or ng record sa CIC. Yan yung halimbawa, matagal ka bago magbayad, due date ka, pinapasa nila doon, and merong mga loan application na konektado sila at na-check nila doon or natatrack nila doon yung record natin kung good payer ba tayo, lagi ba tayong late, or mas worse, meron kang record na hindi ka nagbabayad. Kaya ka-reloan, lagi niyong tandaan na hindi biro ang hindi pagbabayad. At talaga namang uusigin ka rin ang konsensya mo. Kaya minsan kahit sobrang lalaki ng interest na yan, hindi ka mapakali
di ba kapag meron kang hindi binabayaran? Yun nga lang, car loan, para maiwasan ng ganyan, pipili ka ng tamang loan application na hindi hanggang langit yung interest. Mga car loan, ang katanungan ng lahat, makukulong ka ba or makukulong ba tayo kapag hindi tayo nakabayad ng utang natin? Mga car loan, ang lagi ninyong tandaan, hindi ka makukulong kung utang lang. Wala pong nakukulong sa utang. Ayon sa batas sa Pilipinas, walang nakukulong sa utang. Tandaan nyo yan, car loan, walang nakukulong. Pero hindi tayo makukulong sa utang ay hindi na tayo magbabayad ng utang. Pero kung may panloloko, fake identity, o estafa, doon ka na pwedeng magkaroon ng kaso. Pero as long as walang panloloko, hindi ka makukulong. Safe ka. Safe ka sa kulungan. So mga car loan, lagi niyong tandaan, magkaiba ang hindi makabayad sa utang sa nanloko. Gising ang aking baby. Bigyan natin ng laruan. Tadaan! Uy! Mga car loan, ano ang dapat mong gawin kung hindi ka makabayad sa utang? Ito ang gawin mo, car loan, kung hindi mo na talaga kayang gawin. Una, makipag-usap ka sa loan application. Kasi meron naman dyan talagang napapakiusapan. Pero, malas natin kapag yung loan application ay hindi napapakiusapan. Kaya dun kayo sa mga legit, like Tala, One Hand, Shopee, S-Loan, G-Loan, ayan, pwede mo silang kausapin. And meron dyan na mababait yung kanilang agent. Pero tapatan lang din minsan sa agent kasi may mga salbahe talagang agent. Pwede ka namang mag-request sa kanila ng extension or payment plan. Or hahati-hatiin pa ulit kung kailan mo makukompletong bayaran. Pwede yon, car loan. At car loan, kapag meron kang hindi mabayarang utang, huwag kang magtago. Kasi car loan, kapag nagtago ka, dyan mas lalaki yung problema mo. Baka akala nung inutangan mo ay pinagtataguan mo na siya, niloloko mo na siya. At car loan, eto talaga ang dapat mong iwasan. Iwasan mong mangutang para ipambayad ulit sa utang. Kasi car loan, eto na talaga yung tinatawag na utang trap. Hindi ka na makakalis yun sa utang. Napakahirap ng ganyan, car loan. Diyos ko, na-experience nyo na ba yan? Comment nga kayo mga car loan kung naka-experience na kayo ng pangungutang para ipambayad ulit sa utang. Grabe, napakahirap niyan kasi danas na danas ko rin yan, car loan. Alam mo yon, yung tipong due date mo na pero ala ka pang pera, pero dahil may nag-o-offer sa'yo, igagrab mo yon kasi hindi ka makabayad, di ba? Pero sobrang hirap. Kung may iba kayong choice para makabayad, yun ang gawin nyo. Huwag kayong mangutang ulit sa loan application para lang ipambayad ulit. Sobrang hirap. Nararamdaman nyo ba? Napipil nyo ba yung hirap? Napipil nyo ba yung hirap na napipil ko? Char. At car loan, i-report mo agad kung meron kang harassment na nararanasan. Kagaya ng sinabi ko kanina, i-screenshot mo, i-record mo lahat. Pwede kang mag-report sa NBI, pwede kang mag-email sa SEC at ireklamo sila. Kasi meron kang karapatan car loan. So ayun mga car loan, sa huli, hindi naman masamang mangutang. Sabi ko nga sa inyo, halos lahat naman ng tao nagkakautang, kahit mayaman, negosyante, nagkakautang pa rin yan. Pero dapat, lagi niyong tandaan, dapat responsable tayo. At kung nahihirapan ka na car loan, kaya mo yan. Kapit lang, hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Parehas tayong nahihirapang magbayad sa loan application, pero ang mahalaga, ginagawa natin ang paraan at hindi tayo gumagawa ng masama. Makakaraos din tayo dyan at oras na makaraos tayo car loan, please lang, wag na natin ulit balikan dahil napakahirap umahon sa utang. Kung nakatulong sa'yo car loan ng video na to, please like, share mo na din at mag-subscribe ka na rin. And car loan, mag-comment ka na rin sa comment section natin kung ano ba yung mga experience mo sa mga utang life natin. Meron naharas ka na ba? Nakalaya ka na ba sa utang? Or patuloy ka pa rin lumalaban sa pagbabayad sa utang? At ano yung mga ginagawa mo para tuluyan ka ng makawala? Or ano yung naging way mo? Ano yung naging paraan mo para makalaya ka? I-share mo na rin sa amin para makatulong din tayo sa iba mga car loan. Comment ka na rin car loan kung ano pa yung gusto mong loan application topic na gusto mong i-review natin sa next video natin. At kung gusto mong manalo ng 100 pesos sa GCash car loan, tuloy-tuloy lang sa pagla-like. Kapag nag-upload tayo ng video, mag-comment ka na rin and i-share mo na rin yung ating video kasi nade-detect ni YouTube mismo kung sino yung talagang active. At kapag nakita mo na pinlash ko na dito yung pangalan mo, mag-PM ka na agad sa aking Facebook
page. At sigurado ko makakatanggap ka ng reward. Yun lang mga ka-reloan. Again, ako ang inyong ka-reloan na nagpapaalala na utang wisely dahil ang buhay ay hindi laro. At lagi kong pinagdadasal na sana ay makaahon na tayo sa pagkakautang at iwasan natin ang tapal-tapal system para hindi tayo tuluyang malubog. Yun lang mga ka-reload. Maraming salamat sa panonood and God bless you. Mga ka-reload, kung gusto nyo nga pala ng aking lipstick, ayan, super matte yan. May bilhin niya nandyan sa ating basket. Grabe mga ka-reload, kumain ka, uminom ka, nandyan pa rin yan. Talagang ang hirap niyang mawala. Ang hirap niya talagang mawala. And kung gusto niyo blush on, BLK naman yan, nandyan din yan sa ating basket. Yun lang mga ka-reload. Maraming salamat. Bye!